Sa tagal na pananatili ni Dr. Sersa sa Europe, hindi na rin naging madali ang mga bagay-bagay. Dati yung Europe yung nagsisilbing ligtas na lugar para sa kanya upang magsulat at makapaglaban para sa reforma sa Pilipinas. Pero habang tumatagal, naging tensyonado na rin ang ibang Pilipino reformista, specifically kay Marcelo H. del Pilar. Nagkaroon sila ng hindi pagkakasundo tungkol sa kung sino ang dapat mamuno sa La Solidaridad. Hindi nagkaayos ang kanilang pananaw kaya naging masalimuot yung samahan ng mga Pilipino sa Madrid. Bukod sa politikal na gulo, malaki rin ang pananabik ni Rizal sa kanyang pamilya. Miss na niya ang mga mahal niya sa buhay. Pakiramdam niya hindi sapat yung pagsusulat lang sa ibang bansa. Gusto niya bumalik sa Asia para mas maranasan at matulungan yung mga kababayan niya. At higit sa lahat, gusto niyang makalapit muli sa Pilipinas. Nais niyang personal na obserbahan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino at kung paano niya sila magtutulungan, hindi bilang rebelde, kundi bilang isang doktor, manunulat at isang Pilipino na nagmamalasakit. Noong October 3, 1891, iniwan ni Rizal ang Ghent, Belgium at bumiyahe patungong Paris, France. Hindi niya kayang basta na lang umalis sa Europe na hindi nagpapaalam sa mga naging kaibigan at taga-suporta niya. Pagdating sa Paris, binisita niya yung mga kaibigan niya sina Juan Luna, um, Pardo de Taveras at yung pamilyang Ventura. Ito ay hindi lang isang simpleng pamamaalam, ito rin ay pasasalamat para sa lahat ng suporta at tulong na ibinigay sa kanya habang nasa Europe siya. So from Paris, naglakbay siya pa Marseille gamit ang tren. Doon siya sumakay ng barkong Melbourne noong October 18, 1891 papunta sa Hong Kong. Bitbit niya ang 600 na copies ng El Filibusterismo na plano niya na i-distribute or ipalaganap sa Pilipinas. At isang recommendation letter mula kay Juan Luna para kay Manuel Camus, isang kilalang Pilipino sa Hong Kong. Isa itong makabuluhang paglalakbay, hindi lang basta pag-alis, kundi isang misyon. Habang nasa biyahe sa barkong Melbourne, na na-experience ni Rizal ang kakaibang klaseng peace of mind. Masaya at maayos yung kanyang paglalakbay. Sa mahigit 80 or 80 na first class passengers, siya lang yung Asian. At imbes na ma-OP siya or ma-alienate, napabilib pa niya yung mga tao dun sa barko na yun. Kasi marunong si Rizal magsalita ng maraming wika like Espanyol, Pranses, Aleman at iba pa. Madali siyang makihalubilo. Bukod pa doon, mahusay din siya sa sining, lalo na sa pagguhit, pencil drawing. Isa sa mga nakakatawang kwento dito ay yung isang incident kasama yung mga German ladies na humihiling na iguhit sila ni Rizal, which is pinagbigyan niya at tuwan-tuwa naman ang mga ito. So sa madaling salita, kahit nasa biyahe siya palayo sa Europa, hindi nawala yung respeto at paghanga ng mga tao sa kanyang talent and personality. Pagdating niya sa Hong Kong, mainit ang pagtanggap ng mga Pilipinong naroon, lalo na ang matagal niyang kaibigan na si Jose Maria Basa, na isa ring makabayang Pilipino na doon nakatira sa Hong Kong. Agad siyang naghanap ng matitirhan at lugar para makapagsimula ng bagong buhay. Nagtayo siya ng clinic sa number 5 D. Aguilar Street, kung saan siya nagpa-practice bilang ophthalmic surgeon. Ang kanyang tahanan naman ay sa Red Nacelle Terrace number 2. And noong December 1, 1891, sumulat si Rizal sa kanyang mga magulang para humingi ng permission na makauwi na sa Pilipinas. Ngunit imbis na masayang balita or good news, nakatanggap siya ng sulat mula sa bayaw niya na si Manuel T. Hidalgo. Yung nilalaman ng sulat na yun is masakit kasi sinasabi dito na na-deport ang ama. Ang ama niya na kasama si Sa Lucia Pasiano at ang iba pang taga-Kalamba. Mas lalong tumindi yung determinasyon ni Rizal na ipaglaban yung karapatan ng kanyang mga kababayan dahil nga sa pangyayari na yun
tungkol sa kanyang pamilya. Sa kabila ng lungkot at galit sa nangyari sa Calamba, nakahanap pa rin ng liwanag si Rizal. Bago magpasko ng 1891, dumating sa Hong Kong ang kanyang ama, ang kapatid niya si Pasiano, at ang bayaw niya si Silvestre Ubaldo. Hindi nagtagal ay sinundan sila ng kanyang ina at mga kapatid niya sina Lucia, Josefa at Trinidad. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na pagkakahiwalay, ay muling nabuo ang kanilang pamilya. Naging masaya at makabuluhan ang Pasko nila sa Hong Kong. Para kay Rizal, ito ang isa sa pinakamasayang holiday na naranasan niya. Hindi dahil sa mga regalo o sa kasayahan, kundi dahil kasama niya ang kanyang pamilya ng ligtas at buo. So, ophthalmic surgeon in Hong Kong. So, to earn a living for himself and his family, he practiced medicine. So, aside from being the national hero, isa ring trained doctor si Rizal. When he moved to Hong Kong, in 1891, he practiced medicine para mabuhay niya yung sarili niya at yung pamilya niya. Also, during this time, nakapagpagaling siya ng maraming patients, kasama na din yung mother niya, na si Doña Teodora na merong eye problem. Dr. Lorenzo P. Marquez helped him build a wide clientele. So, si Dr. Lorenzo P. Marquez ay isa ring physician, isa rin siyang Filipino physician na nakatira sa Hong Kong. And siya yung tumulong kay Rizal para mapaganda yung reputasyon niya as a doctor. And ito rin yung tumulong sa kanya para magkaroon siya ng maraming patient. And dahil yun sa tulong ni Dr. Lorenzo P. Marquez. So, dahil din sa skills ni Rizal, naging successful yung medical practice niya. So, Rizal became a successful and well-known medical practitioner in the British colony. So, yung expertise ni Rizal as an ophthalmic surgeon, also with his good reputation, ito yung tumulong sa kanya so he can gain the trust of many patients and well-known Filipinos or Filipino man or foreign. He successfully operated his mother's left eye. He possessed the qualities of a great ophthalmic surgeon who would have become one of Asia's eminent ophthalmologists. So, naoperahan ni Jose Rizal yung left eye ni Doña Teodora successfully and napatunayan yung skills and dedication niya bilang isang ophthalmic surgeon. And he possessed the qualities of a great ophthalmologist with his intelligence, patience, and compassion. If hindi siya na-involved sa revolution and if nag-focus lang siya sa medicine, then he could have really become one of Asia's most outstanding ophthalmologists. So, Hong Kong government created a plaque beside Dr. Jose Rizal residence in Hong Kong. So, na-recognize ng plaque na yan yung pagstay at contributions ni Rizal as a Filipino patriot and a skilled ophthalmic surgeon. Nagsisilbing historical marker siya as they acknowledges his time in Hong Kong. Borneo Colonization Project. So, Rizal conceived the establishment of a Filipino colony in North Borneo, Sabah. So, in 1892, pinopose ni Rizal sa British North Borneo Company para magkaroon ng settlement para sa mga Filipino families who suffers under the Spanish rule. So, ang plano ni Rizal ay bigyan sila ng chance to start a new life saan pwede silang mag-work, mabuhay ng payapa, at malaya under a more tolerant government. So, he went to Sandakan on board the ship Menon to negotiate with the British authorities for the establishment of Filipino colony. So, ang goal ni Rizal is ma-ensure or ma-secure yung settlement kung saan yung mga Pilipino, especially yung mga displaced from Calamba, ay mamuhay sila ng payapa at malaya. So, he boarded the ship Menon and nag-travel siya
para ma-meet yung opisyales ng British North Borneo Company. He was successful and the British authorities of Borneo were willing to give 100,000 of acres of land, a beautiful harbor, and a good government for 99 years, free of all charges. By April 20, he was back in Hong Kong. So, he successfully negotiated in Borneo, who were willing to offer 100,000 of acres of land, a beautiful harbor, and a good government for 99 years. And lahat yon ay walang bayad. It's all free of all charges. And so, yung offer na yon is nagbigay buhay or kalayaan sa mga Filipino ng walang oppressive policies. By April 20, after ma-secure ni Rizal yung agreement, is bumalik na siya sa Hong Kong para pagpatuloy yung pagpaplano niya and possibly mag-organize ng migration efforts. So, his friends in Europe, Juan and Antonio Luna, Lopez Hayena, Blumentritt, Dr. Bautista Lin, and etc. and endorsed his Borneo colonization project. So, Hidalgo objected to the colonization project. So, unlike Rizal's friend na nag-support and nag-endorse sa idea ni Rizal, si Hidalgo naman yung tutol, as naniniwala siya na yung pag-alis sa Pilipinas para mag-settle sa ibang bansa ay lugar ay parang pagsuko na rin sa pag-stand up ng mga Pilipino sa reforms and independence. New trends of events in the Philippines gave Rizal a new hope for realizing his Borneo project. So dahil sa mga bagong development sa Pilipinas during 1892 is lalong nabigyan ng hope si Rizal na maisabuhay yung Borneo colonization project. And the infamous General Weyler relieved of his gubernatorial office. So dahil sa pag-alis ni General Weyler, lalong nabigyan ng pag-asa si Rizal na ma-improve yung political climate sa Pilipinas and mas mabigyan pa ng approval yung Borneo colonization project with more moderate and reform-minded administration. So, a new Governor General Eulogio Despujol announced to the Filipino people a fine program to government. So, after matanggal ni General Weyler, Governor General Despujol was appointed as the new Governor General of the Philippines in 1891. After maupo ni Despujol, he announced a promising program na ang aim ay maipakita yung mas liberal at reformist na approach. So, nagpresenta siya ng mga policies na suporta sa justice, sa progress, and better treatment of the Filipinos. So, next, in the belief that government Despujol was sincere in his promises of a better government, Rizal sent him a letter of felicitation and offering his cooperation. The government general did not acknowledge the receipt of his letter, even when Rizal wrote a second letter that was given to a ship captain to ensure that it would reach the governor's hand. So, naniwala si Rizal sa mga pinangako ni Governor General Despujol. Nagpadala ng congratulatory letter si Rizal and nag-offer rin si Rizal ng full cooperation niya para tumulong na ma-achieve yung goal progress ng Pilipinas. Pero despite Rizal's respectful and noble intentions, hindi nag-respond si Despujol sa letter. Akala ni Rizal ay hindi niya lang natanggap o hindi lang naipaabot yung letter kay Despujol. So, nagpadala siya ulit ng panibagong letter. It's the second letter. And this time, pinaabot niya to sa ship captain para ma-ensure na makarating personally sa Governor General yung letter. Pero kahit ginawa ni Rizal yon, hindi pa rin nagawang mag-reply or i-acknowledge ni Despujol
yung letter. Kaya dahil doon na-disappoint si Rizal, umasa pa naman siya na magkakaroon na sila ng cooperative relationship along with the new administration. Parang naging way na rin to para maipakita yung pagbabago sa ugali ni Dizpool from being a reformist to being repressive, especially nang makabalik si Rizal sa Pilipinas and the founding of the Liga Filipina, kung saan ipakulong naman si Rizal sa dapitan. Good day, I am Albert Aspel and one of our topic is the writings in Hong Kong of Jose Rizal. So pag-uusapan natin dito kung ano ang nangyari sa buhay ni Jose Rizal doon sa Hong Kong. So unang-una doon, hindi lang siya nagstay or di lang siya nag-focus sa medical practices and sa Borneo colonization project. Kung hindi, kinontinue niya rin yung pagsusulat niya doon sa Hong Kong. So, the most important writing made by Rizal nung nagsistay pa siya doon sa Hong Kong is yung Constitution of Liga Filipina. So ano nga ba yung goal ng Constitution na iyon? So yung goal nun is to unite the Filipino people and advocate for reforms within the Spanish colonial system. So it aims to achieve unity, mutual protection, defense against injustice, and encourage education, agriculture, and commerce, ultimately seeking a peaceful path towards a more equitable relationship with Spain. Also, Constitution of Liga Filipina is to deceive the Spanish authorities or linlangin ang mga Spanish authorities. And also, the printed copies carried false informations that the printing was done by the London Printing Press. And the idea of establishing Liga Filipino was originally convinced by Jose Maria Basa, but it was Rizal who wrote its constitutions and realized its establishment. So, the copies of the printed Liga constitutions were sent by Rizal to his friend in Manila. So, yung printed ng Liga Filipina is si Jose Rizal talaga ang may gawa at hindi si Jose Maria Basa. And also, pinadala ni Dr. Jose Rizal sa kanyang friend na si Domingo Franco ang buong page ng Constitution of Liga Filipina. Okay. So pag-uusapan naman natin dito kung bakit nag-decide si Dr. Jose Rizal na bumalik dito sa Manila. So, Rizal made up his mind to return to Manila for the following reasons. Unang-una na dyan is to serve his Filipino people. Pangalawa, cure his mother's blindness and to investigate the impact of his novel, which is The Noli Me Tangere. Also, to confer with Governor Despojol regarding his Borneo colonization project, to establish the Liga Filipina in Manila, and to prove that Eduardo Delete was wrong in attacking him in Madrid. So, si Dr. Rizal ay gustong bumalik dito para kausapin si Gobernador Despojol sa gagawin ng project which is the Borneo colonization. So, pero isa din naman sa may mga ayaw ay si Governor Despojol. Alam niyo kung bakit? Because Governor Despojol opposed Rizal's Borneo colonization project primarily due to concerns about labor shortage in the Philippines and fears that the project might be used to fuel a revolution against the Spanish colonial government. Also, nakikita na doon na sa project na yon na para siyang the project is anti-patriotic because it would reduce the workforce in the Philippines, and he also feared that the Filipino community in North Borneo could be used as a base for organizing a rebellion. Also, gusto niya establish yung Liga Filipina, which is to unite the Filipino people and advocate for reforms within the Spanish colonial system. So, dyan naman is para to ma-achieve yung unity, mutual protection, and defense against injustice. Also, to
equitable relationship with Spain and sa Pilipinas. So, isa yun sa mga rason kung bakit gustong i-establish ni Dr. Jose Rizal ang Liga Filipina sa Manila. Also, isa na sa mga rason para kausapin si Eduardo de Leyte kung bakit siya inatake doon sa Madrid. Isa sa mga rason kung bakit is si Rizal daw ay isang coward and egoistic, also a opportunistic. So, yun yung naging thinking ni Eduardo de Leyte kay Dr. Jose Rizal. Pero, sabi pa ni Eduardo de Leyte kay Jose Rizal, he is a patriotic in words only. Also, sa word na yun, nasaktan si Dr. Jose Rizal and nag-express siya ng pagka-bitterness niya kay Mariano Ponce gamit ang mensahe or letter na pinadala niya doon kay Mariano Ponce. So, pag-usapan naman natin dito, yung mga last Hong Kong letters ni Dr. Jose Rizal na ginawa doon sa Hong Kong. Pero bago yun, bago siya umalis doon sa Hong Kong, is sinabihan siya ng mga kaibigan niya and mga relatives niya na huwag mo nang bumalik dito sa Pilipinas or sa Maynila. Pero si Dr. Jose Rizal ay hindi siya mapigilan dahil hindi siya takot mamatay. Also, bago siya babalik dito sa Maynila, is nag-celebrate pa siya ng 31st birthday niya doon sa Hong Kong. And then, doon niya na sinulat yung 2 letter na pinasok niya or na-sealed niya sa envelope, which is ma-open lang yon kung after niyang mamatay. At pinatago niya yun sa kanyang kaibigan na si Dr. Marquez doon sa Hong Kong. And those letter addresses to his parents, brethren, and friends. And the second letter was addressed to the Filipino people. And bago siya bumalik dito sa Philippines or sa Manila, ay may sinulat pa siyang isang liham kay Governor Despojol. He informed the Governor General of his coming to Manila and placed himself under the protection of his Spanish government. So yung sulat na pinadala niya kay Governor Despojol ay para paalalahanan si Governor na inform siya na babalik na nauuwi na si Dr. Jose Rizal dito sa Pilipinas at kailangan niya ng protection protection sa mga Spanish government. So, pag-usapan naman natin dito, yung mga last Hong Kong letters ni Dr. Jose Rizal na ginawa doon sa Hong Kong. Pero bago yun, bago siya umalis doon sa Hong Kong, is sinabihan siya ng mga kaibigan niya and mga relatives niya na huwag mo nang bumalik dito sa Pilipinas or sa Maynila. Pero si Dr. Jose Rizal ay hindi siya mapigilan dahil hindi siya takot mamatay. Also, bago siya babalik dito sa Maynila, is nag-celebrate pa siya ng 31st birthday niya doon sa Hong Kong. And then, doon niya na sinulat yung 2 letter na pinasok niya or na-sealed niya sa envelope, which is ma-open lang yon kung after niyang mamatay. At pinatago niya yun sa kanyang kaibigan na si Dr. Marquez doon sa Hong Kong. And those letter addresses to his parents, brethren, and friends. And the second letter was addressed to the Filipino people. And bago siya bumalik dito sa Philippines or sa Manila, ay may sinulat pa siyang isang liham kay Governor Despojol. He informed the Governor General of his coming to Manila and placed himself under the protection of his Spanish government. So yung sulat na pinadala niya kay Governor Despojol ay para paalalahanan si Governor na inform siya na babalik na nauuwi na si Dr. Jose Rizal dito sa Pilipinas at kailangan niya ng protection protection sa mga Spanish government.
Kinabukasan ng kanyang pagkadating, sumakay si Rizal ng tren mula sa Tutuban Station para bisitahin ang ilang kaibigan sa Central Luzon o sa lalawigan ng Bulacan, Pampanga at Tarlac. Ang mga kaibigan niya roon ay kapwa niya ring mga bayan. Dahil tinulungan nila si Rizal noong panahon na sinusulat niya pala yung El Filibusterismo at No Limitangere. At ngayon ay gusto ni Rizal na makita yung mga kaibigan na yon upang pasalamatan silang muli. Pero hindi nagtagal ay nagsagawa ng raid yung mga Guardia Civil sa bahay ng bisita ni Rizal. Kinuha nila yung mga copies ng No Limit Angere, El Filibusterismo, at yung ibang subversive pamphlets, which is yung mga babasahin na pinaghihinalaan ng mga Kastila na nagpapasiklab ng revolusyon ng mga Pilipino. So kahit wala si Rizal doon sa bahay nung ni-raid nila yung bahay na yon, ginamit pa rin ito ng gobyerno bilang ebidensya laban sa kanya na para bang siya yung nagsusulsol sa mga tao. Ipinapakita nito kung gaano kalala yung pagmamatsyag ng pamahalang Kastila sa bawat kilos ni Rizal noong panahon pa lamang. Pagkatapos ng ilang buwan sa Hong Kong, bumalik si Dr. Jose Rizal sa Pilipinas. Dumating siya sa Maynila noong June 26, 1892 kasama ang kapatid niya si Lucia. Pagkababa pa lang nila sa barko, ramdam na kagad yung tensyon. Agad siyang pumunta sa Malacanang upang harapin si Governor General Eulodio Despujol dahil gusto ipakita ni Rizal na wala siyang masamang intensyon sa pagbabalik sa Pilipinas. Ang layunin lamang niya ay ang makapiling ang pamilya niya at ituloy ang kanyang advocacy para sa edukasyon, pagkakaisa at kapayapaan para sa mga Pilipino. Nagpakumbaba si Rizal sa kanyang pakikipag-usap sa gobernador. Dalangin niya na sana magkaroon ng pagkakaunawaan at mapayapang solusyonan ang mga problema ng bansa. Pero kahit na mabait at maayos ang kanyang approach, ay hindi pa rin nawala yung suspecha sa kanya ng mga Kastila. Ayan, so sa kabila ng banta sa kanyang kalayaan, hindi pinanghinaan ng loob si Jose Rizal. Noong gabi ng July 3, 1892, naganap yung isang makasaysayang ulong sa bahay ni Doroteo Ohuco sa Ilaya Street, Tondo, Manila. Si Ohuco ay isang Chinese-Filipino mestizo na sumusuporta sa layunin ni Rizal. Doon itinatag ang La Liga Filipina. Ito ay isang civic organization na may layuning pag-isahin ang mga Pilipino. Hindi para sa revolusyon gamit ang armas, kung hindi para sa reforma gamit ang edukasyon, pagtutulungan, at kapayapaan. So sa talumpati ni Rizal, pinaliwanag niya yung mga layunin ng La Liga Filipina, which is unang-una, magkaisa ang buong bansa bilang isang solid na lipunan, protektahan ang bawat isa laban sa abuso, i-promote ang edukasyon, industriyang Pilipino at pag-unlad sa ekonomiya, hikayatin ang pagkakawanggawa at pagkakapatiran. So pagkatapos ng talumpati, ay nag-elect or naghalal sila ng mga officials sa La Liga Filipina. So itinanghal na president sa La Liga Filipina ay si Ambrosio Salvador, secretary si Deodato Arellano, treasurer si Bonifacio Arevalo, at ang fiscal naman nila ay si Agustin de la Rosa. So, kahit na hindi military group yung La Liga Filipina, ang mga layunin nito ay sapat na para ituring silang banta ng mga Kastila. Isa sa naiwan ni Rizal ay ang dokumento na naglalaman ng mga regulasyon ng La Liga Filipina na mismo si Rizal ang sumulat gamit ang kanya sulat kamay. So dito makikita sa dokumento na to ang istruktura ng Liga, kung paano ito pinamumunuan, paano ito tumatanggap ng miyembro, at kung paano nila pinapamahalaan yung pondo para sa proyekto ng samahan. So, ang pagsulat niya mismo ng mga rules or regulation
ay isang patunay ng kanyang seryosong commitment sa layunin ng liga. So hindi lang ito simpleng samahan para kay Rizal. Isa itong vision para sa kanya ng isang malayang edukado at maunlad na Pilipinas. Pero sa kasamaang palad, makalipas lamang ang ilang araw matapos ang pagkakatatag ng La Liga Filipina, si Rizal ay inaresto noong July 6, 1892. Dito nagwakas ang unang yugto ng La Liga Filipina, pero nagsilbing inspirasyon ito para mas radikal na para magkaroon ng mas radikal na kilusan katipunan ni Andres Bonifacio. So, the Constitution of Liga Filipina. So, the Liga Filipina aimed to first unite the whole country. So, ini-aim ng Liga Filipina na ma-unite yung bawat isa para sa makapag-form ng more strong and united nation sa bansa natin. Number 2, protect and assist all members. So, nagpo-provide ng mutual support and protection yung Liga Filipina sa members nito, lalo-lalo na in times of needs or in times of trouble. So, number 3, defense violence and injustice. So, yung organization and aim nitong mag-stands against any form of abuse gamit sa paraan ng peaceful and legal means para maprotektahan yung karapatan ng bawat Pilipino. Number 4, encouragement of education, agriculture, and commerce. So, La Liga promoted national progress by supporting education, sa pag-improve ng farming techniques, and sa pag-boost ng trade and business among Filipinos. So, number 5, study and implement reforms. Organization focus siya sa understanding ng problema ng bansa and sa paghanap ng payapang paraan para ma-bring out yung political and social reforms. And number 6, motto, unus instar omnium, one like all. So, yung motto na to, emphasize lang nito yung unity and solidarity na nagsasuggest na yung bawat member is nagre-represent na nag-stand siya for the whole group. So, parang ibig sabihin lang ito, each member represents the whole group, showing unity and shared purpose. And number 7, the aims of Liga Filipina were to be carried out through the creation of governing body composed of the Supreme Council, the Provincial Council, and the Popular Council. So, ang goal ng Liga Filipina is maging well-organized system na nagka-consist ng Supreme Council wherein there is the central leadership and the Provincial Council and the Popular Council, which is the local level, na nag-ensure ng coordinated efforts across the country. So, all Filipinos who have at heart the welfare of their fatherland are qualified for membership. Every member pays an entrance fee of 2 pesos and 10 centavos as monthly dues. There are 7 duties which members of the Liga must follow. So, all Filipinos na merong totoong care sa bansa, kung sino man yung sincere na gustong sumama para ma-improve yung ating bansa, yung Pilipinas, is qualified na sumali sa La Liga Filipina. So, each member must pay a small fee. So, required silang magbayad ng 2 peso entrance fee and a monthly contribution of 10 centavos para mapakita yung support sa activities ng organization. So, merong 7 duties na dapat i-follow ng members. So, kailangan nilang sundin yon. So, the 7 duties: first, obey the orders of the Supreme Council, help in recruiting new members, keep in strictest secrecy the decisions of the Liga authorities, have a symbolic name which he cannot change until he becomes president of his council,
report to the fiscal anything that he may hear which affects the Liga. Behave well as befits a good Filipino. Help fellow members in all ways. So, July 6, Rizal went to Malacanang to resume his interview with the Governor General. During his interview, Despujol suddenly showed him some printed leaflets which allegedly found in Lucia's pillowcase. So, on July 6, 1892, pumunta si Jose Rizal sa Malacanang Palace para ituloy yung scheduled interview niya with Governor General Despujol. So, during the meeting, si Despujol unexpectedly nagpakita siya ng printed leaflets kay Jose Rizal which is allegedly found sa nakatago sa pillowcase ng kapatid niya na si Lucia na nag-travel kasama niya papunta sa Manila. So, yung leaflets na yon were said to contain anti-friar or subversive content which the Spanish authorities used as evidence para i-accuse si Rizal of spreading rebellious ideas. So, yung incident na yon is part siya ng setup para ma-justify, para mapakulong si Jose Rizal. And later that same day, yun na yung start ng exile niya to Dapitan. Okay. So pag-uusapan naman natin dito, yung Rizal's arrested and jailed in Fort Santiago. So nangyari ito noong July 6, 1982, Wednesday. So Rizal went to Malacanang to resume his series of interviews with Gobernador General. The Governor General showed some printed leaflets were entitled Pobres Frailes or Poor Frailes in English. Rizal denied having those letters. Also, despite his denial and insistence demand for investigation, he was placed under arrest and escorted to Fort Santiago by Ramon Despujol, the nephew and aide of Governor General. So, noong July 6, 1982, si Rizal ay inaresto and kinulong doon sa Fort Santiago dahil sa pag-deny niya doon sa mga printed leaflets na may title na Pobres Frailes o mga Poor Frailes or mga Poor Friars. And dahil dinenay na yung mga leaflets na iyon, siya ay iimbestigahan sa mga printed leaflets na na nanggaling doon kay Gobernador General. Also, sinamahan siya or na-escort siya papuntang Santiago ni Ramon Despujol, which is the nephew or pamangkin ni Gobernador General. Okay. So, on July 7, 1982, which is Thursday, pagkatapos mawali ng Dr. si Rizal at pinulong siya sa Fort Santiago, the Gaceta de Manila published the story of Rizal's arrest and, at the same time, the gubernatorial decree gave him the reasons for Rizal's departures as follow. So, pagkatapos mahuli ni Dr. Rizal at manong sa Fort Santiago, nag-publish ang Gaceta de Manila ng Rizal's arrest. Pagkatapos nun, may mga rason for Rizal's departures. Ito yung mga sumusunod. First, Rizal published books and articles abroad which showed his loyalty to Spain, which were prominently anti-Catholic and friars. So, ibig sabihin nito, isa sa mga rason kung bakit siya ikinulong dahil nag-publish siya ng mga books and articles abroad, which is hindi siya naging loyal sa Spain and sa mga friars. Okay. Second, a few hours after his arrival, he was found in his package, a bundle of handbills entitled Pobres Frailes. Ibig sabihin nito, sa pangalawang rason kung bakit siya ikinulong, kasi na meron nakita sa kanya sa mga package niya nung pagkatapos niya dumating dito sa Pilipinas or sa Manila. Na nakalagay din sa title sa handles, it is Pobres Frailes, ibig sabihin nun, Poor Friars. Number 3, his novel El Filibusterismo was dedicated to the memory of the three traitors.
Ang ibig sabihin naman nito, yung ginawa ng El Filibusterismo is nakatutok sa mga ginawa ng tatlong traitor which is Gomborza, which is Gomez, Burgos, Zamora. Yung tatlong friars. And then for number 4, the end, to which the pursues in his efforts and writings is to hear from the loyal Philippines bits the treasures of our Catholic faith. So, yun yung mga rason kung bakit ikinulong sa Force and Chato si Dr. Jose Rizal. On July 15, 1982, 12:30 a.m., Rizal was brought under heavy guards to the steamer Cebu, which was sailing to the Pitan. 1 a.m., the steamer under Captain Delgras departed sailing south, passing Mindoro and Panay. So, noong July 15, 1982, si Rizal ay dinala ng malalaking tao papunta sa Cebu, which is magsasail sila ng boat papunta sa Dapitan. Pero after 1 a.m., ang mga tauhan ng under ni Capitan Delgras na papuntang south o silangan ay nilagpasan ang Mindoro at ang Panay. Okay, lastly, on July 17, 1982, they reached Dapitan at 7 p.m. in the evening. Captain Delgras handed Rizal over to Captain Ricardo Carnicero, a Spanish commandant of Dapitan. The same night, Rizal began his exile in Dapitan, which would last until July 31, 1986, a period of 4 years. Ibig sabihin lang nito, si Rizal at si Captain Delgras kasama ang kanyang mga tauhan ay dumating sa Dapitan noong 7 p.m. in the evening. And then, pagkatapos noon ay binigay na ni Capitan Delgras kay Capitan Ricardo si Jose Rizal. And nung gabi na iyon, doon nagsimula ang araw ng pagkakulong ni Jose Rizal sa Dapitan na matatapos sa July 31, 1986. 4 na taon simula nung gabi nang dinala siya sa Dapitan ni Capitan Delgras kay Capitan Ricardo Carnicero.